Welcome mga papa. Tupusinggo. Kasama pa rin natin si Tristan Ting. Welcome mga papa actually ito yung natatawa kasi ko, yung kasi sa episode natin ngayon, binabasa ko yung sulat, eh. So, medyo Oh, natatawa ako dun sa sulat. Pero yun nga, welcome. Bago yan, ano muna, welcome mga papa, tsaka na sana tapusin niyo yung episode and makinig din kayo ng Konichi Mates. Pero mas makinig kayo ng Tatayhood, yung Konichi Mates. tsaka follow Ano, niyo din yung average one Tatayhood. minute lang naman yung average 1 minute lang naman yung mga nakikinig dun. So so Mas yun. matagal pa yung pagtae ko nun, Oh, Oh, yun nga, mas okey. matagal pa yung ni-record namin ta's di naman yung mga tao hindi naman tinatapos. Oh, baka may magreklamo na naman diyan, "Bakit namin tatapusin bla, 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 bla." Oh, sige okey na yan, oo na. Makinig na Pero kayo ito sa ibang malamang podcast. Tristan, malamang may isang listener tayo na sure ako tatapusin ito. Ito yung nagsulat sa atin, Ay nag-submit ng oo, sulat. yan mismo. So, ano, basahin ko na yung sulat nito ni ano, ni Colleen. Sige, basahin mo na yung sulat. Pero hindi, introhan ko lang kasi nga ngayon yung bibigyan ko lang ng background, yung letter sender natin ngayon medyo ano, medyo masakit, eh. At Ang saka sakit nung tsaka timely. oo, timely din, timely ta's Oo, parang medyo masakit din yung nangyari. oo. Pero yun nga, dahil sa future in-laws niya 'to, eh. Pero parang kung sa'kin kasi nangyari 'to parang ang sakit. Pero umpisahan ko na para ano, to get the show on the road. Dear Papa, actually hindi nga sulat 'to, ano lang 'to, nag-message lang 'to, eh. Dear Papa, nakialam ako sa phone ng boyfriend ko, expecting na may babae siya. Pero hindi pala yun ang masakit. Mas masakit pa pala na yung nanay niya mismo ang buma-backstab sa akin. Ito ang sabi, nag-send pa siya ng screenshot. Ito ang sabi ng nanay niya, Sa "Baka GF ibigay mo. mo lahat diyan sa GF mong mukhang maasim, yung bonus mo." Colleen, hindi ka naman mukhang maasim, nakita ko naman yung profile picture mo, eh. Pero ito, sabi niya, Mga papa, paano ko po lulunukin 'tong asim na hindi ko naman hiningi?" Tangina. Sorry Colleen, pero medyo natawa kasi ako. Sinabihan ka talaga nung nanay niya na ano, talagang yun yung sinabi ng nanay niya, mukha kang maasim. Oo, Tsaka pero may screenshot pa. ta's may screenshot ka pa. Ikaw ba, Ingo, ano bang ma Ay, ano bang marereact mo sigu dito? ako sa tingin ko kaya siya sinabihan ng maasim kasi medyo mataba siya, eh. Eh, yun yung parang ano, Tangina. yun yung parang Sorry impression ng Colleen, mga ng mga nanay-nanayan kapag medyo nasa chubby ka side, mukha kang maasim. Pero Oo, pagdating sa hindi naman pera, mukhang maasim si Colleen, grabe ka naman. Nasaan na ba? Titignan ko nga ulit. Tignan ko ulit yung message niya, Baka pero ano, nagkataon lang na ano, na pangit yung angulo niya. oo, bad angle lang yung photo. Ako iniisip ko 'yan, bakit kasi bakit may na naman? Bakit may kumbaga may hinala na potentially puwedeng ibigay ng boyfriend niya yung 13th month pay. Yun Ito siguro. nga, ito binasa ko dalawa yung screenshot, nakalagay ito, Hmm. "Nak, 'pag may 13th month pay ka na, pagawa natin yung van, baka ibigay mo lahat diyan sa GF mong mukhang maasim." Tapos ang sagot lang ni boyfriend niya, "Ha, ha, ha, sige po ma." Medyo masakit yun, na kasi nagha-ha-ha, nagha nagha-ha-ha yung boyfriend ni Colleen. Parang ano pa 'no, parang nag-confirm pa na, "Oo nga ma'am, mukhang maasim nga yung jowa ko." Oo, parang
hindi man lang niya pinagtanggol na sana sinabi niya, "Hindi naman, ma." Siguro ako dun lang ako na yun lang siguro yung ano, parang ang ano lang ni Colleen, kaya siguro medyo nasaktan siya dun sa remarks nung nanay niya and nasaktan din siya na parang ang sinagot lang ni jowa, "Ha, ha, ha, sige ma." Pero siguro may 2 parts dun na 2 parts dun sa comment ng nanay nung boyfriend niya. Yung first part is tinawag siyang maasim, yung second part is pinagbabawalan ng boyfriend niya na ibigay yung 13th month pay. Ng So nanay niya, nanay nung oo, boyfriend niya, oo. oo. So ang 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 iniisip ko diyan, saan mas na-offend si ano, si Colleen? Dun sa pagtawag ng maasim o dun sa Feeling 13th ko month? Kasi ako, ano ako, leaning towards sa 13th month pay ako na ano, na-offend. ako feeling Ikaw, ko, Colleen mag-message ka lang, kung ano, pero feeling ko mas na-offend siya dun sa sagot nung boyfriend niya. Yung, "Ha, dun ha, sa ha, ano, ha, oo ma, sige ma." Na parang oo, wala namang kasi sa totoo lang kung tingin talaga nung nanay nung boyfriend niya mukha siyang maasim and may mga sariling opinyon yung nanay ni jowa, wala naman siyang magagawa dun, eh. Pero oo. si boyfriend parang nag-agree na, oo nga mukha siyang maasim. Parang gano'n, eh, Mm, kasi may tawa, tinawanan oo, pa niya. oo. So so parang medyo nakakawalang respeto para sa'kin, Pero may tama ka dun. Iniisip ko tuloy yung ano, yung ina-advice sa amin na or ina-advice sa'kin mga tropa ko or 'pag nagkukuwentuhan na kapag ano, 'pag may away between, ah, family sorry, in-laws tsaka yung wife mo, parang dun nagkakaroon ng dilema kung sino yung kakampihan mo. Pero parang ang idea nila is dapat sinort niyo yan dapat nag-usap kayo kayong mag-asawa regarding sa comment ng ano, ng mga in-laws or if mm. Pero hindi may pa niya kasi asawa, eh, shota pa lang, yun eh. yun nga, yun yung ano, yun yung medyo kaya medyo hindi ko alam kung saan ako lulugar sa question niya. Kasi kung mag-asawa, parang mas may ano, eh, mas may grounds, eh. Mas may karapatan ka ma-offend, eh. Um, Tsaka alam mo na kaagad na bago pa kayo kasal, bago pa kayo mag magka-engage, eh, alam mo na kaagad na initially ayaw sa'yo nung parents. Pero pagdating kasi ng kapag mag-asawa na kayo, parang dapat or ideally dapat kahit anong mangyari mag-ano kayo, eh, mag-stick kayo together, eh. Oo, Unless kung kumbaga one talagang team. one team. Unless kung talagang fault mo talaga. Eh, Eh, tsaka puwedeng 'di naman yung fault maging maasim, ah. tsaka kung mahilig ba sa sinigang si boyfriend, eh, Oo, bakit 'di hindi? 'Di ba? yummy. Mahilig sa sinigang o mahilig sa manggang hilaw, Sinam eh. o kaya sinampulukan, oo, mga gano'n. Pero ito nag-comment dito si Dulay, John Robert Dulay, shoutout sa'yo. Parang na-offend siya na gano'n ang tingin sa kanya ng nanay ng jowa niya, ta's 'di siya pinagtanggol, 'yun mismo. Pero ito nga, isa pang naisip ko rin dito, naalala ko lang dati meron akong, girlfriend, medyo mataba. Oo, So, sinasabi kaagad ng nanay ko dati, "Naku, mataba yung ano, yung girlfriend mo. 'Pag 'yan nanganak 'pag 'yan nanganak, masarap nun. napakataba niyan. Okey. Ano ang taba niyan 'pag 'yan nanganak, lolobo 'yan, ganito, ganito." Ay, si Ako mami pa, hindi oo. ko pinagtanggol, pero hindi ako tumawa. Hindi lang ako nag-comment. Siguro naman si boyfriend mo, Colleen, ayaw lang niyang magkaroon ng conflict sa nanay niya. Na Hmm. sabihin, "Oh, ano." Kasi minsan 'pag pinagtanggol mo yung girlfriend mo sa nanay mo, sasabihin mo ng nanay mo, "Eh, bakit girlfriend mo lang naman, hindi naman kayo ano, eh, hindi naman kayo kasal, eh."
Ta's sabay ng girlfriend pinalayas mong ka. mukhang maasim. Sorry, pero hindi yun, parang baka yun lang, baka umiiwas lang siya sa confrontation sa nanay niya. Kasi baka mamaya pagtalunan nila tapos biglang sabihin nung nanay niya, "Eh, bakit? Kasi ibibigay mo yung lahat ng 13th month pay, uubusin mo na naman yung lahat ng 13th month pay mo diyan sa girlfriend mo." Baka yun yung iniiwasan niya ta's umu-oo na lang siya para tapos na. Kasi gano'n naman tayong mga lalaki, eh. Minsan umu na lang tayo para tapos na, eh, para wala ng argument, para wala ng mahabang usapan. Pero Oo, yun nga, hmm. dapat hindi na siya yun yung mali. And Colleen, isa pa, ay eto ikaw ang sisisihin ko dito Colleen, kasi dapat hindi mo binasa yung cellphone ng boyfriend mo. Dapat binigyan mo siya ng konting privacy na parang kung mababae yan kahit anong check mo sa cellphone niyan, itatago't itatago niya yan. Oo So, nga. ba't nagkaroon ka ng need para i-check yung cellphone ng boyfriend mo? So, yung nasabihan ka ng maasim sa part na yan, na nalaman mo na gano'n yung sinasabihan ka ng maasim, ang Kasalanan mo opinyon ko 'yan. diyan, kasalanan mo yan, deserve mo Oo, yan, kasi ba't mo binuksan yung phone ng boyfriend mo, oo, gaslight natin yung mga girlfriend na nagche-check ng mga cellphone ng boyfriend nila. 'di ba? Eh, puwede niyo naman tanungin yung boyfriend niyo. O sabi niyo, "Boyfriend, ikaw ba ay may ibang babae?" Kapag sinabing wala, eh, di tapos, Eh, 'di tapos wala, yung oo. usapan. Oo, anak ng toko So so pinapalala niyo pa, yung eh. medyo tsaka yun nga parang ang hirap nga, eh, parang ako naisip ko yan yung parang sa isang relasyon yan yung final boss, eh. Yung ang Oo, kalaban mo yung nanay ng jowa mo. oo. Kasi Tas medyo yung mahirap yang i-handle, eh. tas kapag nagkatuluyan pa kayo panghabang buhay pa 'yan. Kasi May may posibilidad na tumira pa 'yan sa inyo. yun mismo tapos nandun na yung eto pa, since binasa mo nakita mo na ang tingin sa'yo mukha kang maasim, so lagi ka ng may afterthought ka na lagi na parang, "Tangina 'pag nakita mo yung nanay niya, tingin na siguro sa'kin 'to mukha akong maasim." Anong asim ba, mildly sour, tangy, o ano sinigang sour or vinegar sour ba? Pero Parang pero sige, go. yung sabi ko sana, ano yung bakit nasabi ng sabihin natin mother-in-law mo na mukha kang maasim? Dugyot ba lagi ka bang pawis? Lagi ka bang haggard? Ano ba? Hindi ko din alam, eh, kung ano, eh. So siguro work on your ano, kung ano man itsura mo, kung bakit ka naging mukhang maasim. Kapag nakakita ka ba ng nanay ng jowa mo, eh, pawisan ka Ako o amoy ayokong mo tayo? mag-judge talaga lalo na Oo. sa mga pisikal na anyo. Kagaya Hmm. ng sinasabi ko dito kay Maria Luis Ramos na inaakusahan ako na nangsasabi ko ng mga pangit sa mga tao, na pangit daw itsura. Hindi Ay, ako yun, ako'y Maria Luis nag-post niyan, Ramos, tignan mo ulit, ito, hindi ako yun, hindi ako yung nagpo-post ng mga gano'n. So, pero yun nga, sinabi na maasim, well, napakahirap naman nito kasi Colleen, dapat sa ibang podcast ka na lang sumulat kagaya ng ng mga ibang listener namin na sa dinami-dami daw ng mga podcast, bakit daw dito kayo sa'min sumusulat. So ikaw rin listener, sana sa dami-dami rin ng mga podcast, salamat sa pagtapos ng mga episode namin at pagbibigay ng blow by blow, criticism. Oo, Napakaganda niyan, oo, nakakadagdag ka sa aming retention. oo. Kung puwedeng ulitin mo ulit ng 10 beses baka Oo, may 'yan ma-miss out ulitin mo ka. ng 10 beses para talagang mas lalo kang manggigil, tsaka madagdagan pa yung mga plays namin. So, salamat ulit sa'yo. You know who you are. Pero 'Di, ito, pero ito seryoso na siguro, Ingo. oo, hindi sabi ko sana Go, sige. um, ayun tama ang sinabi mo, final boss, ikaw Hindi, pero ito final boss. seryoso, kasi ito yung part ng relasyon na hindi masyadong napapag-usapan, eh. Yung yung hindi lang kayo ng boyfriend mo. Kasi na minsan kasama pa rin yung sa relasyon ninyo, kasama yung nanay niya, yung tatay niya, yung mga kapatid, yung kapitbahay na hindi mo na mapipigilan kung ano yung mga opinyon nila sa iyo, eh.
Hmm, 'Di ba? Parang, tama. o sige tingin nila sa'yo 'yan maasim, maganito, malibag, maganyan or anything, let them. Ako 'yan diyan pumapasok yung let them theory para sa'kin. Kasi hindi mo puwedeng pigilan yun, eh. Kung tingin nila maasim ka, eh di sige, diyan ka masaya, eh, nasabihan ako na maasim, eh. Pero ang nage-gets ko naman na, um, masakit yun na nasabihan ka na gano'n and masakit din na, um, well, based dun sa screenshot, na, um, ang sagot lang ni boyfriend mo is, "Ha, ha, 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 sige masakit yun, masakit yun. So, hindi naman namin ini-invalidate na nasaktan ka. So ano, hindi yun nga kagaya sabi ko kanina 'di ba, hindi naman yung insulto, mas masakit yung hindi siya pinagtanggol ni boyfriend, Hmm, 'di ba? So, ano bang mapapayo mo dito kay Colleen, Igo? sorry hindi kasi ako maka-get over pa rin sa ano, eh, Sa maasim? tinawag na maasim, eh. Pero ayun, going dun sa sinabi ni Tristan na yung dun sa let them theory. So regardless kung ano yung sinabi sa'yo, oo tama ano, kung ano man yung opinyon nila sa'yo, hayaan mo sila. Pero siguro may footnote dapat diyan na kung yung isang bagay naman na yun is talagang kailangan mo talagang i-improve, sabihin natin tamad ka, sabihin natin sabihin natin ano, kasal na kayo tapos wala kang trabaho, tapos sabihin natin wala siyang trabaho or magastos ka or kung ano man, yung mga gano'ng klaseng self-improvement type shit, yun, i-ano mo yun, i-take mo yun. I-take mo yun as i-consider mo yun na i-improve mo yung sarili mo. Pero yung kunyari mga maasim-asim lang, yung mga physical na anyo, katulad ng sinabi ni Tristan, hindi siya masyadong, maselan sa mga physical na anyo, okey lang yun. Pero kung character mo na ang pinag-uusapan, yun, yun yung Oo. dapat ano mo na, i-improve. Siguro Pero ako ay go, sorry, go, go. ay hindi, sorry, sabihin ko isang Sige, sige. mabilis lang. Sabihin ko lang na ano, na dun sa boyfriend mo, ayun nga, kausapin mo si boyfriend na tanungin mo siya, "Mukha ba akong maasim, ha? Mukha ba akong maasim?" Ta's ang gawin mo hindi ko pala isa-suggest yun, kasi ibang podcast pala yun, sorry. Pero yun, Amuyin mo, tanong mo rin siya kung amuyin mo munang gano'n. kiss-kiss mo yung ano, yung kamay mo sa pagitan ng kilikili mo, ta's paamuhin mo sa boyfriend mo. Hindi, pero ito, siguro sige fine, nandun na nga yung comment nung nanay ni jowa. 'Wag na nating isipin masyado yun, ang maging ano muna, sa totoo lang, para sa'kin hindi mo naman responsibilidad na ma-win over yung nanay niya, for now. Ang responsibilidad mo is magkaroon ka ng magandang relationship dun sa boyfriend mo, kung may nakikita ka bang future sa kanya. Tapos Hmm, siguro maganda, kausapin mo rin yung boyfriend mo na na hindi para awayin, siguro mas maganda na, ah, i-communicate mo na parang medyo nasaktan ka. Not to the fact na sinabihan kang mukhang maasim, pero, puwede mong sabihin sa kanya na, um, nasaktan ka na yung reply mo kasi sa mama mo, "Ha, ha, ha, sige ma." Na dun ka nasaktan na hindi ka man lang niya napagtanggol. Pero ang mahirap kasi dito is 'pag sinabi mo sa kanya 'to, sasabihin mo rin sa kanya na, ano, um, binuksan ko kasi yung phone mo. So, kailangan matanggap mo rin yung backlash nun um, na puwede ka niyang tanungin, "Bakit mo pinapakialaman yung phone ko?" Tapos puwede kasing magsanga ng magsanga yan sa iba't ibang diskusyon kasi sabi niya, kasi feeling ko may babae ka, eh." Ta's ta's sasanga na naman yan. sasabihin ng Kasi boyfriend niya, "Oo, may babae ako kasi mukha akong maasim." gago. Pero anyway, Eto nga so kaka oo. sabi nito So ni Dulay, dapat di ka na lang siguro nagbasa ng messages nila kasi hindi all the time ipagtatanggol ka niya.
at baka gano'n ka din naman. Kung 'di man sa parents mo, pati sa friends mo, oo mismo, tama. Kasi may mga ibang babae, pagkakausap nila yung mga kaibigan nila, 'pag dinadaot yung boyfriend nila, wala rin naman, eh, nakikitawa ka lang din naman, eh. Baka puwedeng gano'n lang din yung boyfriend mo. So, baka naman dapat hindi natin tini-take 'yan too seriously. And yun nga, siguro maganda nga kausapin mo, mag-usap lang kayo. Mas maganda na aminin mo na lang din na binungkal mo yung phone niya, na aminin mo na rin na mali ka sa part na yun, na dapat hindi ko ginawa 'to. Yan tuloy napaso ako sa sarili kong mantika, or tama ba? O napaso ako sa Baka isipin, mantika dahil ba mataba ako, mantika na kaagad. mali. So yun, yun yung ano, yun yung masasabi ko. And ikaw ba, Ingo, meron ka ba bang ano pa Siguro bang puwede ano, mong ipayo sa kanya? well, tama naman yung pinayo mo na pero eventually do'n sa sinabi ni Tristan na kung yung boyfriend mo ba na 'yan ba yung talagang sa tingin mo magkakatuluyan kayo? At the same time, hindi din naman masama kung mag-improve din yung relationship mo between your in-laws. Kasi talagang yung in-laws mo naman, I'm sure ang gusto niya is ano, yung best para sa, anak nila, which is magiging Mismo, asawa mo. So, mismo. ano pa kaya? Pero ito, kasi na-experience ko 'to, guilty ako diyan to some extent na ako yung nasa sitwasyon ni boyfriend na tipong may sinabi yung kaibigan ko tungkol sa isang babae, tapos hindi ko na ano, hindi ko na-defend agad-agad. Kasi yun, regardless kung ano man yung reason ko, guilty ako dun sa ano, na hindi ko napag-defend agad-agad. Possible na baka ayaw kong malaman na kami kasi torpe pa ako o kaya baka may bumuril sa Pero akin. pero totoo. So, yun yung Yun mga na nga yung gano'n, mga sasabihin ko, eh. Totoo naman yung ayaw mo pang umamin, eh, kung ano, eh. pero yun, yung mga tipong gano'n parang yun, parang guilty ako diyan na hindi ko na-defend. Tapos, um, siguro ano, later on na naisip ko na lang na, siguro kaya hindi ko siya nade-defend dahil para sa akin, hindi worth it. Kumbaga, bakit ko kailangang magpaliwanag sa inyo? Eh, Tama. hindi ko naman kayo kadugo. Hindi naman, oo, kaibigan ko kayo. Pero kung magkakatuluyan kami, ang tanging opinyon lang na sa tingin ko magma-matter sa akin na 'pag nagkatuluyan kami is yung, mga kapatid ko tsaka mga parents ko, yun. Eh, kaso ito nga, eh, si boyfriend nanay niya yung nagsabi. Oo, Pero yun nga, yun nga lang, oo. baka kaya masakit dito para kay Colleen. And although ang ano dito kasi, siguro kaya hindi na rin siya pinagtanggol ng boyfriend niya, ayaw na niya ng conflict, eh. Parang kay Oo. boyfriend wala naman akong pakialam kung mukha siyang maasim, eh. Mahal ko Hmm, siya, eh. So oo. what? So what kung tingin niyo mukha siyang maasim? Sa tingin ko hindi siya mukhang maasim, eh. So, say whatever you Oo. want, ako tingin ko hindi siya mukhang maasim, baka naman tingin niyo lang yun. And oo, sige, ipapaayos ko yung van natin, na hindi ko uubusin yung 13th month pay ko. Pero pera ni ano yun, eh, pera naman ni boyfriend yun, eh. So, Hmm, siya yung magde-decide niyan kung saan niya gustong gastusin. And kung gusto niyang tumulong sa pamilya niya, eh, di good. At least meron kang boyfriend na responsible, na tumutulong sa pamilya niya. And kung hindi ka man, kung pakiramdam mo man na hindi ka niya pinagtanggol, eh, 'wag mo na siyang masyadong ini-internalize. 'Wag mong i-internalize yung insulto na, "Oh, sige, mukhang maasim." Pero 'pag inisip mo, hindi naman lahat tayo good days, eh. Baka nataon lang nung nakita ka ng nanay niya, you're on your bad day, you're on your ano, maasim day. hmm. Tsaka sinabi naman niya, quote unquote, "mukhang maasim."
pero hindi niya Oo. sinabing maasim. Hmm. So, At saka ano yung go, sorry. siguro may isa pa yung siguro obserbahan mo din kung may pattern ba. Kunyari may handaan, tapos tinawag kang ano, sinigang o kaya sampalok. So, alam mo na parang, "Tangina 'to, talagang ano, talagang sinasabihan ako maasim." So, at kung yung jowa mo ba is kino-correct ba yung behavior ng nanay. O kaya kunyari ano, yung si jowa, si girlfriend, si Colleen, nasa gate ng boyfriend. Tapos ang nakasagot yung nanay niya. Sabi, "Oy, boyfriend, andito yung maasim mong jowa." Yun, tas lalabas yung ano, yung jowa niya. So, Ingo, feeling ko miss na miss mo ng mag-episode ng Machong Tsismisan. Kasi lumalabas si Ingo ng Machong Tsismisan dito sa Tatayud, eh, nung isang araw ka pa, eh. sorry, So, sorry. Pero ayun, observe niyo na yung pattern. Kung either lagi bang nag-iinsulto yung mother-in-law mo at saka kung nag-e-effort ba si jowa na i-correct yung behavior ni mother-in-law. Kasi ayan talaga, red flag yan kung ano, kung hindi sorry na-distract ako dun sa isang comment ni ano, Alex X sabi ni Gatchalian. Alex Gatchalian, sobrang random ng senaryo ni Ingo. Totoo, kaya nga sinasabi ko nga ano, feeling ko miss na miss na niyang bumalik sa dating Ingo, na si Ingo of Machong Tsismisan. Kasi Hindi. nung isang araw pa 'to kung ano-ano pino-post, eh. Tapos may nag-message pa sa'kin, sabi sa'kin, "Tristan, mukhang matagal kayong hindi nag-uusap ni Ingo, kung ano-ano pino-post." Sabi ko, "Oo, miss na niya kasi mag-episode ng Machong Tsismisan." So, kaya nagkakaganyan siya ngayon. So, 'pag may mga may Luwan makita kayong post, alam mo na may pinagdadaanan lang si Ingo. sorry, sorry guys. Tsaka Pero siyempre medyo ayun, matagal kaming hindi nakapag-record ng Tatayhood, so medyo bumabalik siya naipon. sa dati. So, pero hindi, ito, isa pa, Ingo, yung going to the side nung nanay ni boyfriend. Hmm. Alam mo, Colleen, ganyan yung opinyon ng mga nanay na threatened mawala yung baby boy nila. So, Ah. siyempre meron konting insecurity yan, eh, yung nanay niya, eh, na parang yung atensyon na binibigay sa'kin ng anak ko, ng my sweet little baby boy, Oo. eh, napupunta na dito kay babae na 'to. So, Ah, kailangan medyo hmm, ipakita ko sa anak ko na hindi yan worth ng ano mo, normal sa mga nanay yan, lalo na kung hindi ka pa nakapag-build ng relationship dun sa nanay or at least hindi ka pa niya kilala masyado. hmm, Ang puwede mong gawin siguro magpakilala ka dun sa nanay. Not in a way na masama, yung magpakilala ka na who you are, kung sino ba yung nagustuhan nung boyfriend mo, kung sino mm, ba yung minahal ng boyfriend mo. Yun yung ipakilala mo dun sa nanay. Not putting your best foot forward, pero maganda ipakilala mo kung sino ka talaga, kung bakit ka nagustuhan ni boyfriend. Baka yun magbago yung opinyon niya, baka patunayan mo lang sa kanya na kumbaga ano yun, ah, kill her with kindness. kindness, 'yan. Oo. 'Di ba parang gano'n ang gawin mo, bigla kang kumbaga maging galante ka sa nanay, magpaka-ano-ano ka, kasi lahat naman 'yan bibigay at bibigay naman 'yan, eh. So, 'wag mo Pero masyadong i-internalize yung ano mo, yung mga comment na ganiyan na, um, maasim, ganito, ganiyan. Pati yung mga sinasabi ni Ingo na mga random, 'wag mo masyadong So, natawa pati yung mga nakikinig dito sa mga nakikinig, um, anong tawag dito, nagla-live din kami sa Facebook, sa Tatayhood. So, kung gusto niyong sumali sa live kagaya ng mga dito binabasa naming mga comment ni John Robert Dulay, nito ni Sander Oblea, ni Alex Gatchalian, sino pa ba yung nandito? Si Mark Reyes, si Mark Aris Montero, si si Marlon Marlon Resurreccion, Resurrection, si tsaka si Neil Zuniga. Ano, follow niyo lang kami sa ano, sa, facebook.com/Tatayhood Podcast. So 'pag nagla-live kami magpa-prompt yan sa inyo, ta's i-follow niyo na rin kami sa Spotify and i-share niyo rin kami sa mga ano ninyo, sa mga kaibigan ninyo para naman makapasok ulit kami sa trending podcast at kumita naman kami ng pera.
mo kumita ng pera, well, hindi naman kami kikita dito. Pero kung gusto yung pabalikin si Ambet Ocampo sa paggawa ng mga cover photos namin, ay punta lang kayo sa patreon.com/papapatreon. Pero ito, last na lang siguro, kasi bigla kang nag-play. Meron pa ako isang sasabihin din. Kay Colleen, hindi naman kasi ikaw yung problema rito, tsaka hindi rin yung nanay niya. Ang root cause kasi dito, siguro yung partner mo, yung boyfriend mo na hindi siya masyadong nag-set ng boundaries. Kasi kahit gaano ka kabait, kung hindi ka naman pinagtanggol nung tao na nasa corner mo, eh, sasama talaga yung loob mo. So that's why, yun nga, sinasabi ko naman sa'yo, ayaw naman naming i-invalidate yung feelings mo. And Mm. lastly, hindi mo rin responsibility na i-please yung buong pamilya niya. Ang importante, yung mismong boyfriend mo, hindi yung mga spectator. Dapat dito pa lang yung final, yung tugtog natin, Ingo, eh. Pero okey na Okay. yan. Pero magbasa na tayo ng mga comment pala. Nga pala ano, Oh, tsaka hindi tayo ano, tsaka napansin ko Tristan, mukhang nakalimutan ko kung papaano nga pala yung flow ng ating ano, ng ating tatayhood. Ay, bakit? dating podcast. Nawawala ako sa ano, sa flow ng topic. Ngayon ko lang Kasi kaya nga napansin. sabi ko eto nga kaya nga nag-comment na dito si Alex Gatchalian. "Welcome back pala Tristan, buti gumaling ka na kasi malapit nang mawala sa landas si Ingo." Ito pa, basahin muna natin mga comment ng mga sumama sa'tin dito. Sabi ni John Robert Dulay, "Kailangan lang 'yan, affirmation. Mag-agree ka lang sa gusto niya bago ka mag-suggest ng iba ano ba 'to? Mag-agree ka lang sa gusto niya bago ka mag-suggest ng iba para hindi siya magmukhang nagtatau-tauhan. Matampuhin na ang matatanda, eh." Sabi ni Mark Aris Montero, "Tsaka for sure may lait din siya sa nanay nung GF niya. We ain't perfect." Tama. And si Mike Miranda, "Malalaman mo naman na mahal ka talaga ng boyfriend mo kung tuwing magde-date kayo, sinigang ang order niya." Tarantado ka, Mike Miranda. So ito, basahin na natin yung mga comments from the last episode. Ang episode 151. 151. Dear Papa episode din 'to. Ito yung Dear Papa, sa piling ng asawa, pero puso ko kay best friend. Ito, open Grabe, comments. ang dami pala nag-comment, ah. Oo, hindi ka nagbubukas, eh. Masyado kang busy, Ingo, eh. Ito, unang-unang comment. First, si Carlo Miguel. First, pero para sa akin po, mag-stay na lang siya sa family niya. Kasi may kids na siya at kung maayos naman ang husband niya, di diyan na lang siya. Kaysa naman sirain niya ang buhay nila. Wala na wala na, the damage has been done. Na wag na niyang ipilit ang nararamdaman niya, bawi na lang next life. Yan. Tama. 'To sabi ni Maria Hilda Maginhawa, Tignan mo aminin yung niya picture ano, ni Maria Hilda Maginhawa. parang ay nakita ko nga pero ayokong i-zoom, Ah, natatakot ako, eh. Aminin niya na lang sa asawa niya, win-win para sa kanila lahat 'yun. Threesome sila, na dadaliri, dalawa okey, maraming salamat Maria Hilda. okey. Ito si Jomar Estuesta. "Langya, di ako first. Uy, follower ako ng Tatay Hud at Kunichi Mesa. Ang gulo nung lesbian trans ni Joey Midking. Langya yung nag-comment ng threesome. More episode guys." Walang ya ka daw, Maria Hilda. Eto, Ito sabi ni Alex JBG, I think if magstay sila for the kids, they should also make sure na they'll work on their marriage. Kasi kung hindi rin naman nila ayusin at forever, quote unquote, best friend niya pa rin si Joe, maging toxic lang din ang environment para sa mga anak. Either stay and go to marriage counseling or leave and co-parenting na lang na maayos. But hey, POV lang to ng isang 28 years old childless human. Dati Tristan, crash out slash rants ang inabangan ko sa episodes. Ngayon may dagdag na. Chismis ni Ingo.
tinatapos niya yung episode. episode. Maraming salamat, Alex. Ayan, si Alex Gatchalian yata yan, si Alex JBG_. Yung Ito, ito si ano, itong si Alex, ang Alex Gatchalian, tama, tama. oo. Ito si Chen the Great. Until now, nami-miss ko pa rin si Ingo sa MC. Yung dynamic nila ni McCoy, pare, hindi puwede mapalitan. For me ng kahit sino. Same with TT sa 30-40, nakaka-miss ang makarinig ng POV ng 30 and 40-year-old guy. One thing is for sure, both of you are doing great dito sa Tatayhood. More powers, mga papa. O yung POV ng Uy, 30 and 40-year-old guy, kung gusto makinig niyan, makinig ka ng Konichi Mates. Meron tayo diyang isang kasamang 30. 30 na hapon, na hubaderang hapon. akala ko 13 tao na hapon, Ah, 30 na hapon. 30-year-old na Japanese hubadera. Yon, si Masahiro. Sabi nito ni Zuniga Fam, mag-decide ka na habang maaga. You are doing this service not only to yourself but to your family. You choose to build all while you know you are conflicted. Ito, si JCR_78. Baka magtampo, basahin na natin ano yan. Pambihira naman tong si Mariel, yung letter sender. Sa dami-dami naman ng podcast sa mundo dito kapag sa dalawa tagtanong, nakumpara tuloy sa pinagdadaanan mo sa magang ingrown. Ang take away mo, maghanap ka ng manikurista na mamahalin. Kailangan ba ng gamot na pula para sa ingrown niya? Ha 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 ha! So funny. Pero yun nga, Next. oo, tama naman, pero, Magkako ah, alam mo naman. dinami din ng mga ibang podcast. Salamat sa pakikinig dito sa'min sa Tatayud at tinatapos mo talaga ang mga episode. Sana ulitin mo ng 10 beses. Pampadagdag ng ano. Yun, Papadagdag ng next. listen. Sabi ni Louie, umpisa pa lang mali ang ginawa niyan. Namamangka siya sa dalawang ilog kahit ano pa label niyan. Simple. Simple lang. May kabit siya. Siguro ang mapapayo ko lang, siguraduhin niya malinis ang kuko niya. Health is wealth. May Kasi, nag-comment dito, ito si Zach Randolph nag-comment dito sa live. ah, 30 or thirsty? Actually, thirsty yon si Masahiro, thirsty. Dapat thirsty babaguhin boy. na namin yung Konichi Mates ng title na Thirsty 40. Si Masahiro yung thirsty. Eto, si Henry Manalo. On the ingrown analogy, kahit ipaputol mo ng ipaputol ang ingrown, minsan babalik din ng babalik. Paano kaya mapipigilan bumalik ang ingrown? Ang hirap lumakad. Hindi ko pa Ito, na-experience kasi magka-ingrown eh. Pero anyway, masakit. sobrang sakit ba? Well, sana Oo. pala hindi na ako magkaroon ng ingrown. Ay, parang ayoko na yata may-experience. Ang dami Sabi nag-comment ni dito sa episode na 'to. Oh, go, sorry. Kaya nga, tsaka daming nanonood ng live. Sabi ni Oo. Jeffrey Esguerra, believe it or not, Angie King identifies herself as tomboy. Oo, sabi sa'yo, 'di ba? 'To, si Tanya VM, taga Melbourne 'to, kilala ko 'to, na-meet ko na 'to, eh. May mga kilala akong tao, same situation ni Maria, siguro ni Mariel. Siguro kung kaya niya tiisin hanggang maging mature enough yung mga anak niya to understand the situation, mag-stay muna siya for the kids. Tama. Pero ibang topic to, yan din yung yun din yung in-advise sa akin nung kakilala ko na kung maghihiwalay kayo at wala ka naman ipapalit agad-agad, just for the sake of maghiwalay kayo kasi for whatever reason na hindi involved in cheating, i-timing mo na lang na uunawaan na ng bata. So, yun. Ganyan ba yung ginawa mo, Ingo? Well, Ah, may autistic si Sven, so never naman niya mauunawaan yun. kaya inunahan mo na. Okay. Oo. Eto, sabi ni Mike, "Wag mo nang sirain ang family mo, panindigan mo na lang ang pinasok mo. 'Di ka naman masaya sa asawa mo, sure naman masaya ka dahil sa 2 kids, dahil may 2 kids ka. 'Di dahil mas tanggap na ang same-sex partner ngayon kumpara noon, iiwan mo ang asawa mo. Tulad ng sinabi ng mga thunders na ang pag-aasawa ay hindi mainit na kanin na iluluwa mo lang 'pag napaso ka." Mismo, tama naman. Tama nga 'yang sinabi ni Mike.
Ito, sabi ni Eto, Magnus, tama ang oh, point ni Titi na dapat nag-move on na silang parehas kaso baka may bad side or worst case is abusive yung asawa ni Mariel. Kaya niya siguro naisip yan. Hindi kasi hindi kasi nasabi sa letter. oo nga Mariel kumpletuhin mo yung sulat mo, 'To si Edmond the Pogi. Uy, welcome Makoy pare, sino ba 'to? Ayan nagko-comment dito si Si Makoy Makoy pare, Pare oh. ba talaga yan? Hindi, si Kuwan 'to, eh. Sa ano 'yun, Ah, gago. Ang bobo ng mga paliwanag ni Tristan. Salamat. Salamat Makoy pare. Salamat sa pagtatago sa pangalan ni Makoy pare. Ito, ano, sa si asan na ba? Si Edmond the Pogi. Grounds for legal separation ang pagiging bakal ng isang partner. Oo nga, tama 'no, oo nga 'no. paisip tuloy ako dun, ah. Ito, sabi ni Rev9, alam ni Papa Ingo yung Brokeback Mountain. So it means na Brokeback Mountain siya before. Actually, Okey. actually, oo, sige. Next. Oh, 'no, nag-sorry na 'tong si Makoy pare. Ito magi-guest 'to, eh, sa Konichi Mates, eh, Si Kwan? si Kuwan, oo. Ah, Oh, drawingan mo naman kami ng ano, ng tatayod na mga mukha, kuwan, sa ginagago mo kami. oh, ito So last ito, question. "Hi, I'm awesome. The world tells you to identify yourself as what you feel, but God called everyone who He created His daughters and son. You have your head higher than your heart and body. What you feel is not what the reality that your brain told you as a concrete evidence you are created. Don't brainwash yourself or conform to the world to comfort you against the reality that there's only Adam and Eve, no Adam and Steve or Eve and Ellen." Ang lalim ng sinabi mo, I'm awesome, pero salamat sa pagko-comment. Di ko siya masyadong naintindihan, di kasi Uy, ako hi, matalino. hi, I'm awesome. Ano, message mo yung ano, yung page kung ikaw ba ay isa sa ay ikaw ba ay nasa spectrum? Oo, puwede ka naming Kasi ang i-guess. pangalan mo kasi is ano, awesome, eh. Oo, Usually baka ano, advocate siya ng mga nasa may spectrum. autism. Oo, nasa Puwede spectrum. rin. So, Sabi ni ayan, tsaka Aris Montero pala, Ingrown Mar episode next episode. ayan. 'Yan, so dito na namin tatapusin 'to. Salamat ulit mga papa, tsaka salamat sa mga sumama sa'min dito na mga humabol. Ito si Kuan, si Makoy Pare, si Si Zac Zac Randolph, Randolph, 'yan. So dito okey. na lang, tapusin na natin 'to. Salamat mga papa. Salamat mga papa, bye.